anniversary, wedding anniversary last April 4. So thank you so much for your prayers. It's all by His grace talaga, no? Kung kita lang mahirap, di natin kaya na, pero but by the grace of God and through your prayers, thank you so much. Also, pag-pray natin yung masbate, lalo na parami yung mga visitors this week dahil sa aton rodeo. Yan. Nawala lang ang kalo ko. Pwede na sana to, no? Okay. Kaya pag-pray natin yung masbate, pag-pray natin yung tubig and all. So, padayon lang sa pag-declare blessing sa masbate, no? Kag protection, no, sa masbate, lalo na nadamon bisita, pag-pray natin na matahom, peaceful, no? Kasi popost pa naman nila to, no? Yung Rodeo Masbateño, pero actually, hindi lang Pilipinas to, nakikita all over the world na, may rodeo pala sa Pilipinas. Kag nangyayari sa Masbate. Kaya, pag-pray nato na dili kita maaluhan. And so, let's just declare blessing sa Masbate. Amen? Ano to dili man ni aksidente na ang Masbate ay damon mga baka, no? Baka maggaganda pa ito. Baka, kaya maraming baka dito. Damon kabakahan, adidi sa aton. So, cattle country. So, praise the Lord for that. Kaya dapat mas pangat ang Masbate, no? Dapat paganda na paganda ito. Kasi napaka-blessed natin actually. Ay, sobrang blessed ang Masbate. Kompleto ang Masbate. Kaya natin para bang maging self-sustaining konta ba, no? Kung maayos lang talaga. So, let's just pray for that. Padayon kita mag-pray sa aton mga leaders. Okay? Last week, natapos na yung Holy Week sa mga nagligad, and then Sun Friday or Holy Friday ba yun? Ang tawag ng Good Friday. Nagkaigwakitan parang one day celebration or SoulCon. Parang SoulCon. So praise the Lord for that. And it was a good reminder to us kung paano si Jesus Christ naging committed sa iya pagsunod sa iya Ama. No, in Philippians chapter 2, 6-8, makita mo dila, and He humbled Himself, no? Though He is God, nagpakatawos siya, and then nagpaka-servant. And then in verse 8, sinabi dito na He became obedient even to death on the cross. Ayan. Hinahabol ako ni ate. Magaling to si ate, humabol So He humbled Himself. Ayan. And died a criminal's death on the cross. Himself in obedience to God. So obedient to death. Parang ganon. So that is actually His commitment kung imo kitaon. Jesus Christ was so committed sa pagsunod sa iya Ama. Mas pinili niyang sumunod. Though He prayed na sana this cup will pass from me, no? Na para kung pwede lang sana, nadili niya ni agihan pa. Kung may iba pa kunta na paagi, pero ang kagustuhan sa Ama, sabi niya, let your will be done. So, wala siya may mo, kundi nagpadakop. Okay, and then nagpakulata, nagpalatigo, pasan sang cross. Grabe na hirap ito. Okay? Along the way, pwede siyang mag-give up, pero hindi siya nag-give up. Bisa na parang grabe na kahirap. Natumba pa siya, binuligan na lang. Pero padayon hasta kinahanglan makabot siya sa bukid o San Calvario kag maipako sa cross, kasi yun yung nakaprophesy. Hindi pwedeng hindi masusunod yun. No? And importante na maibutanggan siya sa cross. Di rin pwedeng mamatay siya dito along the way. Kailangan may cross talaga kasi nakaprophesy na rin yun. In fact, nakita na natin yung mga type sa Old Testament pa lang na yung cross na may sawa, na pag may nakakita si Do, na aayo ito ng mga nakagat sa sawa, naalala niyo, nasisave sila, nabubuhay sila. Pero
later on, ang gintaas si Kristo Jesus, di ba? Ayan. And then, si Moses, yung nakipaglaban ang mga Israelita na pag nababaan kamot ni Moses, napipir di sinda. Pero pag may nagahuyot, ginataas naman niya kamot, na duwa, may tagahuyot, nanggagana sila. Kasi yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa Kalbaryo ay kaganahan para sa aton. Kaya sa naitaas dito para manggana kita. Jesus was so committed, hindi lang to obey His Father, but also to save us, because He said, the Bible says, He came to seek and save what was lost. He came to save, to seek and save. So, dapat yun yung purpose din niya pagkadi, magligtas, ay dapat talagang maipako siya dito. Bisa na no katios, grabe na pasakit niya ginagihan, pero tiniis niya yon dahil minahal na niya tayo. Okay, nag-commit na siya. Di ba sabi doon, when we started the series, He showed the full extent of His love. Yun yung love niya, mga kapatid. Hindi na masarap yun. Dili, wala na sa feelings ito na, mahal kita. Grabe na, latigo na. Siguro pang 20 pa lang, bagan pwede ka na mag-give up. Pero hanggang 39 lashes yun. Pero tiniis niya dahil mahal kita. Remember, the love na sinabi doon is agape love. It's about commitment. The love, agape love is, it's not just about feelings na parang dahil gusto mo, feel mo. Hindi ganon. Kundi dahil sa commitment na ito. Yan ang agape love. So amin ginhimo ni Kristo Jesus, ginpakita niya sa aton kung paano siya nag-commit sa Father, paano siya nag-commit sa sugo sa iya na magkadto ka, kag magligtas ka, and of course you will die. And He did it. He obeyed. Kahit mahirap na mahirap, kahit masakit na masakit, wala na ito. Pero committed siya, mga kapatid. Iyan ang totoong love. Good reminder sa atin na mga couples na adi, no? Minsan along the way sa pag-asawahan, may mga masakit na bagay na maranasan. May mga promesa na pangako na naipako na yung pasibahan ng mga kapakayasan sa kinabuhi. May mga ganyang mga sitwasyon. Minsan masaktan ka. Pero si Jesus, ganun pa rin. Bisan grabe na tios na, mas pinili pa niya magsabi sin, Lord, forgive them. Bisan ano kasakit, mas pinili mo gihapon, magpatawad na lang. Grabe siya. Kasi yun ang agape love. Bisan ano na sakit na naadto dito, gindumdum pa niya ang pamilya gihapon. Eloy, dumduman mo anak, dumduman mo Eloy. Mahalaga pa rin yung family sa kanya. Minsan sa pag-asawahan, may mga ganyan na ang iba gusto na magbulag, pero since mahal mo si God, nag-commit ka na kay Lord, nag-commit ka na rin sa asawa mo, tsaka mahalaga din ang pamilya, pati mga anak. So, it's not about feelings, but it's about commitment. That is agape love. Amo man sa aton kamuot sa Panginoon, kag kamuot sa kada usahat bilang mga anak ni Lord sa church, na minsan, naisipon na lang na dahil nasaktan ka, ilaban mo pa yung rights mo, but it's about forgiveness, it's about acceptance, it's about pag-intindi kag pagkamuot sa kada usahat. This is agape love. At yun ang sabi ni Lord sa atong series na go back to your first love or first kind of love, agape love. So, and that is commitment, mga kapatid. Kaya, God is a God of commitment. Kasi aram ta na minsan pwede ka masaktan. Kung ang aton kamuot, eros love lang, phileo love lang, brotherly, pero hindi enough yun. That's why we have to learn how the Lord Jesus Christ loved us. Kag paano siya nag-commit sa Ginoo, sa iya tatay, kag nag-commit sa iya kamot sa aton, amo man kuno kitay na. That is agape love. So, pakisabol sa katabi mo, sabi mo sa kanya, I am committed. Ayun, yan ang agape love, mga kapatid. It's all about commitment. Okay? So let's go beyond na minsan nag-isip kita saan bagan feelings lang. Kasi minsan madali kita magkadi kasi ang sarap, excited. Pero pagka may problema, pagka minsan may mga
naranasan or minsan kaurupod mo na di mo nagustuhan o kung ano. I don't know kung excited ka pa magkadi. Di ba? Kasi agape love is about commitment to God and commitment to one another. The Lord said, love one another. That is agape, love one another. Commit your life to one another. No? Kaya every time nag-Lord Supper kita, this is a good reminder to sa aton commitment kay Lord sa kasakada usad na I'm committed to you, Lord, and I'm committed to you also, or to one another. Amin na minsan ginapauro exchange kumbaga an cup or an bread o kung ano pa na kagpasubok-subok minsan sa Lord's Supper because we are committed to one another. Sabi mo ulit sa katabi mo, I'm committed to you. Sa kabila naman sabi mo, you're committed to me. Amen. We are one body. Hindi pwedeng iba-iba. You have to learn to commit. The love is about commitment. So, the series April, yung series natin is all about commitment. So, ang series natin is I Am Committed. Okay? Still connected po yun sa sinasabing first love. So, may 4 levels of commitment na nabanggit ko na actually nung last Friday, nung nag-celebrate tayo dun sa Gold Beach. Pero, pasada na lang yon, and ito ngayong April dahil 4 na level of commitment, upat man ka Domingo na April, so tamang-tama. So tonight, yung first level of commitment muna yung titingnan natin. Let's open our Bible to the book of John chapter 1 verses 35 to 38. Actually, hindi ko na isad-isad lahat. Napakahabaan. Actually, halipot, pero grabe. Actually, yung first and second verses pa lang siya na-bless na ako. Kaya lang, adik kita sa first level of commitment. So, maybe sa ibang Sundays na po yun or sa ating mga mentorings kasi it's about discipleship. So, dito muna tayo. Focus lang sa first level. Verse 35, again, the next day, John stood with 2 of his disciples. So, hindi ito si Juan na disipulo ni Kristo. No, it's John the Baptist. Kasi si John, the beloved, is one of the disciples. Pero si Juan Bautista, meron siya mga disciples and 2 of them, sa kaupod niya, nung nakita ni Juan Bautista si Jesus na galakat, sabi niya sa Yadua na disipulo, nakita niyo ito? Behold, look, parang ganon. The Lamb of God. The Lamb of God. Ha? Kasi aram na nindasad to, pagka nag-worship baga sa Old Testament, may daran na lamb. Tama? Tapos, patay, no? Ginapaturo ang dugo. Tapos, gina-offer. Gina-sacrifice. And ina siya, nag-type sa kan Jesus Christ sa maabot. Kaya sa to sinda nag-worship, nagatuod sinda sa coming Messiah, the Lamb of God. Kita naman yan na nag-worship, nagtuod sa nag-agi na Lamb of God na si Kristo gimpako sa cross. Pabaliktad na, no? Sa to sinda sa coming Messiah. Kita naman yan nag-worship sa kanina na Mesias. Kaya nga ni ang cross, nakasukat siya na, kay before and after, siya pa rin ang focus. Alright? Sa iya, tanan, ang ginahimo ta, sadto sa Old Testament para sa maabot na Kristo Jesus. So, the Lamb of God, kaya may lamb sinda na nag-type kan Jesus, na ito na dugo paturo, para nag-simbolo sa paglinis ng sala, nag-type ito sa dugo ni Kristo Jesus mismo. So, saan? Adi na si Jesus, kaya aram ni John na nagpakadi na si Jesus. So, sa nakita niya si Jesus, sabi niya sa 2 na disciples, nakita niyo ito. Siya ang tagapagligtas. The Lamb of God. Sabi yun, siya ang one day papaturuon ang dugo. Kag ipapako sa cross, He is the perfect Lamb of God. Siya ang tagapagligtas. Siya ang masalbar na. Siya na ini na nag-type sa panahon na ginadumdum ta, kag ginatuudan ta, amo na siya. Kag ini na duwa, nagtuod. Amo ba? And they followed. Diba? The 2 disciples heard Him speak and they followed Jesus. Verse 38, then Jesus turned. Kasi
aram ni Jesus na may nagasunod. May nagasunod sa ako na. So naglingi siya. Paglingi, anduan na disipulo ni Juan. Sabi niya, what do you seek? Nano niyo ginahanap? Or sino niyo ginahanap? Or nano niyo ginapangita? They said to him, Rabbi or teacher, where are you staying? Yan, gusto ko yun kasi doon tayo tatapos. Where are you staying? Hain ka kuno nag-star? Okay? And then he said to them, come and see. Come and see. Amo po yun ang una na levels and commitment. Sabi ni Jesus, come and see. Okay? Now, si Kristo Jesus mismo nag-imbitar, dili lang sa inda, maging sa aton yan to come to Him and know Him more. To come and see. To come and see, dili lang na para makita. Pero ang gusto niya sabihin, to come, para maaraman mo gayod. Kunain ako nag-star. Kasi, pwede namang sabihin lang ni Jesus, diba na, mo, gusto niyo marami ko na ako nag-star. Okay. At ako nag-star sa Lot 8, Block 1. Sa Coltland Subdivision, Kinamaligan, Barangay Kinamaligan, Masbate City. Di ba? Pwede naman sabihin niya, ganun ba? Okay, bye-bye. Pero hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing address. Para, ang gusto niya kasi, umupod ka para makita mo gayon. Lalo na sa ito na di mo pwede mag-google. Di ba? Para si Ton, hain ba inibanda, i-google ta daw. Ay, dili. Hain ka nag-star. Komplikado na ho nga ito. Well, literally, kaya ito sa panahon, nag-star siya sa Nazareth. Doon hain na niya papa si Joseph. Pero, ang kamatuunan din, na tagalangit gad siya, na nagpakadilang. Oh, paano niya ito sa baton? Hain daw ni sabi ko sa nin-address. Pero ang sabi niya, come and see. Kasi ang imbitasyon ni Lord, dili lang na maaraman mo kung hain siya nag-star. Ang gusto niya na dito ka man mag-star kung hain siya nag-star. Oh, hallelujah. Diba? Ibang, come and see. Ibang, come and know me more. Okay? So, ang gusto sabihin sila na come and see means find the Savior and have relationship with Him. No? Yung bang, kasi, behold, the Lamb of God, the Savior. Tapos, sumunod sila and the Lord said, come and see. So, magtunay na sa relasyon gayon. Have a relationship. Relationship kasi, nagatuna pero tuloy-tuloy. Yan ang relationship. Pero kung nagkakilala lang ka mo, tapos nagbulag na ka mo, wala ng relasyon. But relationship is nag-start na nag-connect ka mo, and then tuloy-tuloy na siya. Yun ang gusto ni Lord talaga, na come and see. So, gusto niya na makilala gayon. Now, bisan sabihin niya na ako taga-langit at ako nag-star sa langit, I don't know, try nyo i-google kung hain siya nag-star sa langit. So, dili gihapon natin maaraman kung dili kita mag-upod mismo sa iya. Kinahanglan mo talaga mag-upod kang Kristo para maaraman mo kung hain siya nag-star. Tama? Mag-upod kasi at tara. Nakita niyo na poste nila, dili pa inaamo. Amos, maliko pa kita. Ganyan. So, basta na maaraman, di gali siya, dito makikita. Kada adlaw, gusto mo bumalik dito, makakadto ka na, kaya nakakadto ka. Tama? Pero kung wala ka nag-upod, hain daw inibanda, sige ka lang, isip. Di kagad makaabot. Lalo na kung palangit. Kaya siya lang ang hali sa langit na nagpakadikag siya man, nagbalik na dito, siya lang maaram. Kaya sabi niya, mabalik yapon ako kagkuha ko mo. Kaya, importante ini kayo. Ito yung first na level of commitment na makipagrelasyon ka kan Kristo Jesus. So don't just come and listen, but come and see. Iba din kayo yung kanto ka lang sa simbahan, nakikinig, no? Pero yung nakita mo si Lord, na-experience mo si God, iba po yun. Yan. So, una, how to find the Savior and how to have relationship with Him. Ang ginsabi today, sabi ni Jesus, come and see. So, ito yung ginawa nila. They came. Yan ang una.
pumunta. Okay, they came or come. Ano na mo na pwede mo is come. Okay, so to come means to come from one place to another. One place to another. Meaning to say, once na magkadto ka kan Kristo Jesus o maghalapit sa iya, meron mga bagay talaga na dapat mong iwanan, mga kapatid. Para bang itong mga disciple na ito, dalawa, talagang ginbayaan gad ninda ditong dati kung sinda. Maging si Juan Bautista din, namon inda kaupod, iniwan na nila and they started follow Jesus. You see? So, once maghalapit ka kang Kristo, may mga bagay talaga na babayaan. No? Parehas yan na nagpakadi ka simbahan, bayaan mo ang iyo balayanay, ani mo dito mga or tindahan ba o nanon adto, ano ba kahayupan, no? Ano ba kasi gusto magsunod kay Lord, habo bayaan ang kahayupan ninda. No? May mga bagay pa na bagan gusto lagi hapon ninda pero dili ka gustuhan ni Lord, di ka naman, hindi talaga pwede yon. Once you come to Jesus, you have to live something. Meron kang i-give up para makakaabot ka dito. And then, of course, another is to appear or make one's appearance. So, kaya nga ni Adi, kaya na present ka. Appearance po yun, no? You come. And then, pandua, sabi nila, and saw where he was staying. And saw. So, they came and saw. Or parang come and see. Yun kasi ang sabi niya. Come and see. Now, I realize na pwede parang nagkadto ka, pero wara ka nag-focus kan Jesus. Now, pwede ka magkadto sa simbahan, pero ang imo desire, it is not to know Him. Pwede pala. Pwede ka magkadto gali sa simbahan, pwede ka magkadto sa group, pero ang imo laging kadto, ang isnakan. Kaya niyo may paparakita pag abot, ay, nanisnakan ta. Ayos ito mo pagkaon Pwede pala, no? Dati man kita magkato sa simbahan, pagkato dito, ibang ginaparakita. Diba? Yan ang baga puro observer la. Tapos minsan nagkita-kita sa mga sulot sa iba. No? Ang iba naman, nagkita kung paano sinda nag-worship. Diba? Pwede naman nadili si Jesus ang imo desire. Yun. Bawa, everyday, kahit minsan gusto mo mag-pray, pero minsan nawawala sa isipan mo si Lord. Ay, nano pa ini, kaya mo nang ginaisip ko, sorry Lord. Naampok ka naman. Pero at least, pero yung bang, to come and see Him, para bang, Lord, gusto kita makilala. There's a desire to know Him. A desire na, sino ba talaga siya? Diin siya nag-star. Nanong ginahimon niya? Taga diin ni siya. Nanon ni siya? Paano magkinabuhay ang Lamb of God? Kasi sabi dito, look, the Lamb of God. Di ba? Nagaano si Jesus nung ginsabi? Nagalakat. Para bang, come and see is, paano si Jesus nagalakat? Paano si Jesus nagkakinabuhay? Every day. Yun dapat yung trabaho natin na kita sin commitment to know Him. Paano siya nagkinabuhay? Kaya sabi niya, come and see. Makikilala mo ako kung magupod ka. Kung nisabi ko lang sa imo na akong address, di mo ko makilala. Pero gusto mo ako makilala, come and see. So sabi na, and they saw where He was staying. So, yun dili man nato nakikita si Jesus physically na. Pero, nagatud kita na adi siya kaupod naton. Amen. Because in Matthew 18:20, Jesus Himself promised, no, sabi niya dida, and when 2 or 3 of you are together, because of me, you can be sure that I'll be there. Diba? Sabi niya, 2 or 3 that gathers in my name, I am in their midst. Kaya pulaan kulay sina sa iba ng mga Bible, no, red letter, mean to say si Jesus nagsabi sina. Sabi niya, pag nag-gather ka mo, 2 or 3, ada ako kaupod niyo. Kaya bisan sa resurrection, nagpakita siya, 2 or 3. Di lang naman yun si Mary Magdalene. Pag kinita niyo po ito sa Matthew and Luke, damo ito sinda, women ang nakasabi dito. Tapos may darasinda na pahumot.
pang-imbala sa markan Jesus, may dala sila na pahumot. Pag nag-worship gali kita, dapat may dala kita na pahumot. May dala kita na praises, no, worship, offering. Papahumutan nila si Jesus dapat. Early in the morning. Hindi naman si Mary Magdalene lang yun, hindi isang babae yun. Women ang nakalagay doon. 2 o 3 na Maria na ito, kag posible may iba pa nakaupot. Parang 2 lang na nagpakita siya doon sa Emmaus. Or Emmaus, diba? 2 ito. 2 or 3, sabi niya, I am in your midst. Kaya every time may celebration po kita, adi po si Jesus. That's why it's an opportunity to come and see Him. Experience Him. Kasi may ginagawa siya, may pinapakita siya. Sa soul group, pag nagtiripon, you are more than 2. Tama? Sa soul group. Kahit absent pa iba, at least 2 ka mo. Oy, sabi ni Lord, 2 or 3 adi siya. Ada na si Lord. Di worship na mo. No? Lalo na kung damo pa sa soul group. And then dun makikilala mo si Lord kung anong ginhimo ni Lord sa buhay sang kadausan. Hindi lang sa iyo. Di ba pag nag-sharing na, ganun ba? Ang tindi pala ni Lord, grabe. Aram mo, may problema ganda ko nasugad sina. Ay, salamat. Di na ako mag-worry. Di ba? Kasi nakita mo, may ginawa si Lord sa kanya. Maaaring gawin din ni Lord sa iyo. So, it's an opportunity sa soul group na makilala mo si Lord. Kaya, ayaw pag-absent sa aton mga gatherings, mga kapatid. Sa prayer meeting natin, every Wednesday, 7:30 na po, 7:30 to 9, ang aton prayer. So, it's an opportunity again to come and see Jesus. Lalo na pagka sa aton na pagtiripon. So, please come. Jesus is inviting you to come. And kita man, kami man nag-invite sa imo. Kung ikaw baguhan pa lang we invite you to come and join every Sunday or sa aton mga soul group. Once a week lang naman yon. Maganda po yon. No, join po kamo. You are very much welcome. So, come and see, sabi ni Lord. Meron kang desire to know Him. Every time you come to church, Lord, I want to know you. I want to experience more of you. No, power and all. Ano pa man. Okay, and then pangatlo, sabi nila, they came and saw where He was staying and remained with Him that day. And remained with Him that day. Maganda po yun. Nung nakita nila at nakilala nila kung hain na si Jesus nag-star, sumama na sila kay Jesus. Actually, pwede mo na, parehas lang yun nasan ay pagkasabi na, and remain with Him since that day. Kasi kung makita mo magmula nung sumama na sila forever. Hindi na sila bumitaw pa kay Lord eh. Kaya, they remained with Him since that day. Sana, nung time na nakilala mo si Lord, nung time na tinanggap mo na si Lord sa puso mo, remain. Yan ang sabi ni Jesus, remain in me. And I remain in you. Abide in me. Dwell or stay. Di ba sabi niya, hay, kagali nag-star. O saan ato na sinda? Welcome pala sila dito. Sabi ni Lord, pwede pala kami. Pwede ka mo mag-star day. Maupod ka mo sa akon. Ay, sige. They remain with Jesus. Magmula nun. Okay? So, una sito, dili na, nag-stay na sinda dito. Now, of course, gusto sabihin sina na nagkaigwasinda sin relasyon kan Kristo Jesus. At first, medyo para bang curious lang sila. Amo galinin lang mo, ganun parehos man la sa aton. Nakabagan gwapo pa siguro kita. Kita ang tadawahay na siya nag-star, paano siya magkinabuhay ako na, no? Pero since nagtuod sinda kang Kristo Jesus, then, the point na sabi dito, they remained, meaning to say, nagkaigwan relasyon. Tama? Kasi yun ang simula eh. So, Christianity is all about relationship. Tandaan niyo po yan. No, dili po relihiyon, kundi relasyon sa Ginoo. Ayan. So, kung ikaw, adi yan na napaka-relihiyoso mong tao, dili na maraot, mahiman na siya. Pero, ang pagiging Kristiyano gayon is about pakipag-usad dida kang Kristo. Okay? Ang kaligtasan makukuha ta pinaagi sa pakipag-usad, relasyon dida kan Kristo Jesus.
So, relationship. Now, si Kristo Jesus nag-imbitar sa kadausad sa aton na aton siya kilalanon pareho sa ni mga disciples. Pwede kita makahalapit sa iya, makilala naton siya, kag makaupod naton siya uro adlaw kung makipagrelasyon ka sa iya. Yeah. So, importante po yun. Tanan ba kita na adi nakabato na kang Kristo Jesus? Yan na, kung wala pa man ikaw nakahimo sina, may opportunity ka today na makipagrelasyon kang Kristo Jesus. Ano ba sa aton dugay na kaya, adi na kamo you remain. No? In verse 43, actually closing part na to sa akong gimbutang didi, pero mas bagan halaba palugod din kaysa introduction na closing ha. Ang bagay ng mga pastor, ano? As I close, so nakatulo na. As I close. Okay, verse 43 mga kapatid, maganda din ito na sinabi. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." So, di lang ko istorya mapanapit sa follow me. Next Sunday po yun. Pero ang gusto ko din, he found Philip. Kasi ang kamatuodan po, na si Kristo Jesus, naghanap mismo sa aton. Because the Bible says, he came to seek and save. Hindi naman sinabi to, he came to save lang. Kung sinong gusto lang sa iya. Pero hindi, he came to seek and save. Naghanap. Kaya nga nagbabagan istorya din si Jesus na nawaraan. Isa, gimbilin ang 99 just to find the one. Diba? Nawaraan ang isad na coin. Diba? The lost coin. Diba? Naalala niyan. Kasi naghanap talaga si Lord sa nawara. Okay? Ang matuod, nakita mismo, ginhanap ni Lord. Kaya nga nakaabot siya sa kalibutan. Kay kita ang tuyo. Kita ang ginhanap kag para ma-save ka. God is para bang hinahanap ka na ni Lord. Matagal na. And then, para sa niyo, nasabi nila, and he found Philip. Sino din na found ka na ni Jesus? Ang kamatuodan mga kapatid, na yan na na-save ka dahil kagustuhan ni Lord na i-save ka. Kaya ginpadara niya bugtong na anak para mahanap ka. In other words, now na na-save ka, siya talaga nag-save sa imo, dili ka ikaw. No, dili dahil sa imo lang effort, because the Bible says, nobody seek God, not even one. Kaya si Lord talaga naghanap sa imo, and it's the work of the Holy Spirit na nagtas sa imo para magtuod ka kag magbaton ka sa iya. Kaya pasalamat ka na na-save ka kag nakilala mo si Lord. Kasi effort pa rin ni Kristo Jesus yun. He found Philip. Now he found you. Amen. So, grabe na nagrasya ba? Nakita, ginligtas. So, matagal na ginahanap ka ni Lord. Salamat kay nakita ka na. Ano ba naman, kung hain-hain na anay nagpakadto, nawara na naman. Praise God, andito ka na ngayon. No? Salamat sa pasahan mo katakit sa biyasa mo katakit, salamat kay adi ka na. Dati kung hain-hain din na nakaabot, minsan ginaparahanap ta, hay na daw ito si ko ang kinawara. Minsan pinakabulan, di ba, tuig, pero praise the Lord, andito ka na ngayon. Nahanap din, nakabalik din sa presence ni Lord, tsaka sa family of God. So, talagang mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal tayo ni God. Sipo mo, ikaw pa ang ginhanap para lang ligtason. Dili kita ba ang nagpaningkamot na maligtas? No? Kasi dili na natong kaya sa aton sa diri. So, praise the Lord for that. And then, sabi ni Matthew 11:28 and 29. Come. O, isa ito sa mga sinabi ni Jesus. Kasi, pwede pa lang, ada lang kita, pero minsan di kita naghahalapit sa iya. Ada lang kunta si Lord. Kag ginahanap ka nga ni, gusto kagad ni Lord, makaistorya. Pero posible di kita naghalapit, kay kita na nagapaningkamot sa aton sa diri. No, sabi ni Jesus said, "Come to me,
all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. So, hinanap na kita ni Lord. Kinada ka na. Kaya lang, di ka man nagapansin sa iya. Sabi niya, come to me, adin na nga niya, ako ikaw ang tuyo ko. Kaya lang, di ka man maghalapit sa iya. Sige, ang paningkamot. Di ba? Ay, kaya ko pa ini. No? Gamitan ko ini sa PR ko. Puwil sa remedyo. PR bagay na. Pag di ko no kaya, RP. Remedyo posible. Sige, tanahan ko na anong ginahimo mo. Pero kung wala, nasa ka palang, Lord, Diyos ko po, Lord, buligi man, Lord. Okay, wala ka na mahimo. Last resort si God. Kaya umagi ka na sin weariness, na weary, grabe na burdens na, stress ka na ng todo. Kasi pwede ka namang lumapit every day. Sabi niya, come to me, kaya lang kita ang dili naghalapit. Nabibisi kita dayon. So, until such time, sa iba na translation, ito na yung pagkasabi ni Lord, nakikita ka na niya. Sabi niya, are you tired? Para bang, anak, ginakapoy ka na ba? O kaya mo pa? Hala. Sige, hindi ka pa mang ginakapoy siguro. To, dahil lakwat siya din, lakwat siya dito. Hala. Kita unta. Kung sinon masurrender. Pag abot sa panahon, ubos ta na, wala gihapon, masurrender ka na naman. Ada ka na naman sa simbahan. Pero dugay na sila naghinulat yun sa imo. Kaya lang, ang mga nina, di kita nag-come and see. Ibang ginakita natin ibang ginahanap. Come and see is looking for something. Pero we come to church, pero we're looking for something, not kay Lord. Not sa will ni Lord, not sa purpose ni God, not sa ginapahimo ni Lord. But we're looking sa aton mga gusto. Kato simbahan kasi gusto ko to Lord, yung paglabas, ibang iniisip mo. Kasi may maginahanap ka. Dili sa kalibutan, na dili mo man mahanap gayod, sin matuod, no pang samantala lang. Hasta na, stress ka na, masakitong ka na, kung ano, burn out. Are you tired? Worn out? Burned out? On religion? Sabi niya, come to me. Kasi, ang mga tao, naawa na rin si Lord ba na, inan ang relihiyon po, para bang, dili ka wala ka ni freedom kasi ada ka pirmi nagkakita sa mga layi. Oh, hala, bawal pa yan na. Oh, ayusin na. Oh, naghugas ko. Bawal maghugas. Oh, kay, bawal magkarigo. Kay, patay ang Diyos. O, yung pagsilhig kay patay ni mo lolo. Yung mga, namudami na ng mga tinuod-tuod pa ka. Amin mag-ampo kasin ka 20 sina, naman namin. 15 na glory be. Religiosity po yun, puro inalay. Puro, amin, bawal. Amin na sinakasadto. Grabe na pahirap ba? Nabagan, amo ka na na, kada hiwag mo, bawal ba ini o dili? Oh, puro layi. Mapagali na. Ginset free kita ni Lord actually sina. Kasi, ligtas na kita. No, sa to sinda, kailangan mo sumunod para maligtas. Dapat kumpleto na natin commandments. Sino makasunod sinto? Kaya, permi ka, pagan, disappointed ka na naman. Ani, ayo-ayo na ito. Oh, nakapito na kita. Pagwalo, so bagsak na naman kita, Diyos ko, Lord. Kakapoy na sani. Bagan mapakamatay ka na. Kasi hindi mo na kakayanan. Yan ang religion na sabi, kapoy ka na ba sina? So it's not about law, it's by grace now. Kaya kita ginligtas talaga ni Lord, kaya dili ka natin kaya natin sa diri. So yan, ginset free na kita ni Lord, dida. Relasyon na kita kang Kristo. Diba? Conviction na rin. No, mahatag ako, dili. Kung maghatag ka, it's up to you. Kung di ka maghatag, dili ka man ma-impyerno sina. Para problema. Pero kung ginkumbiktar ka ni Lord, wala ka naghatag. Kaya man siguro pag-uli mo, Lord, sorry Lord, wako ka kinahatag, Lord. Pero it's not about law, but it's about love and grace. Masaya na tayo ngayon. Wala, dili na kita sa sugat sina. No? Wala niya gimpatawad si, kunyari, kung sino man nagkasala kan Ate Vance. Di ko na ito po para, nakiwara mong patawad ha? Dili ka anay kakakuhan. Muna naman, masyado na ba ka-critical? Baka po yun siya na, no.
kayo na ni Lord dida. Minsan, kapag uli mo, nakukonbikta na kayo, wala ko ito mapatawad, Lord, di ko pa kaya. So, enjoy relationship with Him. Di lang ka magpaparasig, bantay sa iyo na mini si Joshua. Joshua, nagdeposyon ka naman. Minsan, I have to kumusta para siyempre just to help Him. Pero dili nilay na pag dili mo nahimo, pahaliong ka sa soul harvest. Hindi po tayo ganon. So, dapat relax. Sabi mo katakin, relax lang. Mga pagkadi mo didi, Diyos ko. Bagan, marasin na, relax, enjoy. Sinabi niya ba ganito, are you burned out sa nila mga religion or religiosity or layi na parami na? Di dapat. Kaya nga naging set free kita ni Lord. Pero dili ko sabihin na pwede ka na maghimon sala. Pwede kahit kung gustuhon mo kay kamala sina. Pero ginhali na kani kita sa kasalaan kay dili maayo ang resulta dida no sa sala. Pero wala na kita sa nina mga pamaagi sa relihiyon. Hindi ganoon. Yan. Ano sabi niya? Come to me. Come to me. Come to Jesus. Kung nagkamali ka man, come to Jesus. Kung ano man ang mga sitwasyon, may problema ka, come to me. Get away with me and you will recover your life. You will recover your life. Minsan, kaburbugat na. Baganwaran kabuhay-buhay, yan mo buhay. And then sabi niya, I'll show you how to take a real rest. Pero mangyayari lang po yan, sabi niya, come with me. Walk with me. Diba? Take my yoke. Meaning to say, walk with me. And then he said, learn from me. Diba? In verse 29, for I am gentle in heart. Learn from me. So, that is relationship every day. Umupod ka lang kay Lord and then learn. May mga sitwasyon na ginaalaw si Lord, problems, learn. Kita pa namin sa may problema, baka grabe ng kabadli naton, kaghabo naton, pero hindi naman nag-promise si Lord na di ka taga ang problema. He promised that I will be with you. Kaya lang, umupod ka lang sa akon. Kay natural maagihan tayo na problema, pero may ginatukdo ako sa imo. So walk with me, I'll give you rest. Ay pagparapasanay na problema mo. Di ba kita pa, no? Masyado ginaaton. Pero sabi niya, hadi ako para magbulig. Yatag sa ako nina. Pero umupod ka gihapon. Kita, sa imo na Lord. Bahala na. Dili. Yatag mo kan Lord, pero umupod ka sa iya kagustuhan. Anak, ito yung gusto kong gawin mo. Ako mapasan sa problema mo. Opo, Lord. Pero ikaw magpatawad. Opo, Lord. Patawad na. Umupod ka pa rin. Learn from me. And sabi, for I am gentle. Then you will experience rest talaga. I will show you. So, hindi naman pwedeng ipakita ni Lord na wala ka. If you will not come, you will not see. So, come and see. So, umupod ka gayon. So, Jesus is inviting you to come to Him. He wants to help you. He wants to bless you. Another verse na maganda na gin-remind sa akong the Lord in Revelation chapter 3:20. Awan ko kung familiar ka mo sa ni, pero sa to, familiar kami sa jutay pa sa ni, ginagamit ni Perme sa nagapabaton sidto. Revelation 3:20. Isa ito sa ginsabi ni Jesus, no, sa surat niya sa usad na simbahan sa Revelation. And then sabi niya, behold, meaning to say, see or look at me. Diba? Behold, I stand at the door and knock. Kita nyo, si Jesus sila nagsabi na, I stand at the door and knock. Siyempre malinaw, dili ito literal. Tama. Alam nga, nagkadto sa iyo gayud balay si Lord. Pag nag-knock-knock gayon. Diba? Dili mo makikita si Lord. Pero sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, parang si Jesus daw nagkadto na, ayo! Ayo! Di ba? Sana may makabati sa boses ko. Pero bagan waran nakabati. Yeah. Ayun ba, nagapabungol-bungol. Pero kung jayantian mag-abot, ano na yun? Abri na yun. If anyone hears my voice and opens the door, ano ba nakabati pero dili man nag-abri? I will come into him and eat with him. Nakita niya na, masulod siya daw. Tapos, makikaon with him and he with me. Oh. Meaning to say, relationship. Relationship.
na si Lord naghanap na sa imo, nagparatuktok na sa imo puso. Ambot lang ko namati ka o nag-abri ka. Ano ba nakabati pero waraan na, nagpatugas-tugas na yan puso, iguman sina. Pero kung abrihan mo lang daw siya, masulod siya sa imo, kag makikaon. Sabihin, fellowship, banding ini, makikaon. Diba? And then, he with me. So, bagayan, pasubo-subo ka mo. Intimate relationship. Oh, meaning to say, ang relasyon, dili pwedeng madalian lang. Dili pwedeng gimbaton mo na siya tapos wala na. No. Pag binaton mo na gali si Lord, gimpasulod mo na siya, mag-uupod na ka mo. Kag take time kay makaon. Mo siya matilaw ko kag makadto na, dili. Eat with him. Sabihin, may time dapat kita kay Lord. Makistoryahan ba? Madali kita makipag-date sa iba. Diba? Date kita, banding kita. So, grabe ni istoryahan, grabe pang kaon. Pero si Lord, wala agad imbitara. Minsan di nato nabubuksan si Lord sa aton mga puso or sa aton isipan or sa aton buhay or adlaw. Para kitang time makipagkainan ba or have devotions ba? No, yung bang magsasalita siya sa atin, tapos kita man mag-istorya sa iya, maka-pour out kita sa iya. Yun yung relationship po yun. I will come into him and eat with him and he with me. So para bang sinasabi ni Lord na may ginasabi ako sa imo, batunon mo man, mag-agree ka sa akon. Sa akon mga ginasabi. That's devotional time, pwede rin eh. Oh, so hindi lang siya pwedeng i-apply sa wala pa nagbaton kay Lord. Pero sa mga nagbaton, ganun pa rin. Gusto ni Lord na may banding kita, kaupod niya. Sa iba na translation, sabi ni see, I am waiting at the door and giving the sign. Uy! So, posible kali na dugay na si Lord naghinulat. Base ni ba sa iyo na ginapara, nak-nak ba ni Lord na nanak, pamati, bayain na ina, tama na ina, ay, di gan nagapamati. Minsan nagpadara na si Lord sa mga signs. Anak, jotay ka na baya mabanggay kahapon. Di mo pa napansin ito, may nga naging protekta pa ikaw. Masunod sina, diretso na ganito. No, minsan may mga signs na si Lord na di ka lagi hapon nagmangno na si Lord nag-istorya nagali sa imo, pinaagis ito na sitwasyon. Pinaagis ito na problema, pinaagis sa iba ng mga tao. If my voice comes to any man's ears and he makes the door open, I will come into him and will take food with him and he with me. Grabe, oh. O papakaunong ka talaga ni Lord. Dili ka ikaw ang ma-service sa iya, siya pa ang mapakaon. Kaya talagang i-feed kita ni Lord pag naghalapit sa iya. Yes. In Message Bible naman, sabi niya, look at me. Kaya sabi niya, baga, come and see. Look at me. I stand at the door. I knock. If you hear me call and open the door, I'll come right in and sit down to supper with you. So, come and see. Di lang siya nag-offer ng help, but also relationship gayon na mas lalo makilala mo siya. Kag may mga itutukdo pa siya sa sasabihin siya sa aton. Kaya lang, ang iba, nagapabungol-bungol. Diba? Pero niya yung nasabi, he who has an ear, let him hear. Diba? Si Lord galing naganak-nak na sa aton minsan, no? Di naton alam. Or di kita nagamangno. And may mga signs na rin minsan. Salamat. Maybe in a time, no? May mga ginasabi na si Lord sa imo na particular na bagay ba? God is reminding you, nak, it's time. Na sana pakinggan mo naman ako. Sana buksan mo ako. Buksan mo na mo isipan. Patunay ini na akong ginasabi sa imo. Minsan kasi may mga gusto kita, kaya di naton ginapansin ang gusto ni Lord. Ini anay, testingan ko anay. Pero ang mamanggihapon, pagkapot sa panahon, balik ka sa iya. Kasi pag anak ka ni Lord, di ka naman nanalo talaga eh. No? Si Lord nang panalo. Tapos na, winner na tabi siya. No? Kaya sumunod na lang tayo mga kapatid. Mabibless ka pa. Now, kanina, ano nga ninda, where are you staying? Sabing ganon. Well, ano naram tagayod si Lord, hali sa langit, taga dito magad siya.
na nagpakadi sa earth. Pero dili para mag-star sa earth, kundi mas gusto niya mag-star sa aton heart. Sa earth, inina H, adi sa punta, sabihin si Jesus ina He. Pero may puntala si Lord. Dili sa kalibutan, dili pansin si Jesus. Ang mga tao, para bang, kaya ko mabuhay sa diri ko. Kaya ko maging mayaman. Kaya ko maging amin. Ang tao sugad sina. No? Para bang isip ninda na, waran Diyos na nagbulig sa akon, okay lang, kaya. Kaya baga pa may gusto kita, bisan nga ni mga Kristiyano na, paningkamot na, fight na. Kasi gusto niya yumaman, gusto ko makabakalasan ni, gusto ko amin sa iya na paagip, sige sina. Minsan, wara ng Sunday, bago na kasi paningkamot sin, amin makuha ko Amin ang common sa earth, that's worldly mindset. Yung bang kaya mo lahat, bright ako, or nano na paagi, tirahong ka din na, lalo na kung may income, ay ayusin sige. Pagka nagka-problema, mahimong solusyon, anon. Pero kung wala nagad sin makatuan, si Lord na. Or hila permi si Lord. Ina na H, ada sa punta. Si Jesus ina. Pero, ang gusto ni Lord mag-star sa aton heart, kaya dapat si Jesus ipauna. No, ang H, ibutang mo sa unahan para maka-star siya sa imo puso. Kasi permi lang siya nauurhi sa aton mga buhay. Pero hanggat hindi mo ipauna si Lord, no? Seek Him first. Meaning to say, allow Jesus to stay in your heart. He must be the first. And kasi siya nagpakadi para mag-star sa aton puso. Yun talaga ang totoo. Pinili niya. Bisan nano kajutay sa aton puso. Pero siya nagpakajutay man para makasulot siya imo puso. Pero dako-dako siya. Siya ang tag-iya santaan, tanan. He humbled himself para lang makasulot sa imo puso. Nakidili pa naton abrihan ang aton puso. Kagpasulodon siya. Jesus Christ is knocking at the door of our heart. Gusto niya na mag-reina, gusto niya mag-star sa aton puso. Maaring nga iba sa aton, nag-star na rin si Lord sa aton puso. But this is a good reminder na to come and see or to come and experience more sa aton Panginoon. Pero sa iba na wala pa, basi lang igwa. Mas maganda. Bato na si Jesus, pasuloda sa imo puso. Kanina nagsabi ang verse na nagatuktok siya sa imo puso. Kag kung imo siya buksan, siya ma-star sa imo puso. Let's bow down our heads for a moment. And para sa iba na wala pa nakabaton kang Kristo sa iya puso, I'd like to pray this prayer and you pray with me if you want to. Kung gusto mo buksan si Jesus sa imo puso, pasuloda siya, you pray this prayer. Follow this prayer after me, okay? Sige po. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan at bigyan ako ng kaligtasan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. At tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon, Master, Lord, and Savior sa buhay ko. Maghari ka sa aking puso at ikaw na ang susundin ko magpakailanman. Salamat po sa relasyon at sa kaligtasan na binigay mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You know, if you pray that prayer, the Bible promised in John 1:12 na kung ikaw nagbaton sa iya, tinanggap mo siya, no, ikaw naniwala kay Kristo Jesus, He gave you the right to become children of God. So meron talagang relationship. Now ngayon, ang ato na lang himuon, remain in Him. Diba? Sabi dito kanina, and they remain with Him since that day. Ang man kita yan na, tunay niyan, naging baton mo si Lord, padayon, because the Lord promised that He will show you greater things. Now, let me encourage you with these two last verses in this passage bago kita magtapos. Verse 50, Jesus answered and said to, actually si Nathanael po yun, no? And said to Nathanael, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe
Para bang, ikaw ba nagtuod dahil sa sinabi ko sa imo? Sinabihan kasi si Nathaniel, Nathaniel, actually, kilala ta na ikaw. Ina na, I saw you under the fig tree, parang, sadto pa, jutay ka pa, kilala ta na ikaw, nakita ta na ikaw, parang, ha? Grabe ni natawo. O, parang gano'n. So dahil ba nagsabi ako sa imo, kaya ka nagtuod? Pero sabi niya, you will see greater things than this. Kaya sabi niya, come and see. Dili diyang, come and listen. Yes, it's true. One thing na may nabati kita kag nagtuod ka, pero iba pa rin yung pag sumama ka na kay Lord talaga, no, you will see greater things. Greater things ang makikita mo. Kaya every time you come, merong word si Lord, and the moment you believe sa iyo word, you will see it one day. Alright? Tanda mo yun. Sabi niya, nagtuod ka sa nabati ko, you will see greater things. Para bang, yan na, kaya nagupod ka sa akon, and then, sige ka ang pamati kag magatuod, one day makikita mo ang mga sinabi ko. Para bang ang mga word na gintuudan mo, ang mga word na nababasa mo everyday kag gintuudan mo, one day, makikita mo yan. What you believe, di ba, what you see is what you get, parang ganun. What you believe, you become. It will gonna happen to your life. Kaya dahil ba nagtuod ka, you will see greater things than this. And then sabi niya verse 51, and he said to him, most assuredly I say to you, hereafter, pagkatapos ni you shall see heaven open. Kita mo na, now that you have a relationship with God, as you remain with Him, sabi niya, you will see heaven open. Wow, grabe yan. Para bang nagbubukas ang kalangitan para sa iyo. Merong matinding favor talaga pag sumama ka kay Kristo. Sumama ka lang, ay grabe ang favor. Siyempre, si Lord ang sinamahan mo. Pati mga demonyo, hirigad. Si Lord ang kaupod mo. Harayo pa lang baga, naging kukudugan na ang demonyo. Kasi kaupod ka ni Lord. Next Sunday, yan ang topic natin. Second level, it's about following. Kag-remind nyo ako, dapat may share ko yung about shadow. Na parang as we follow Jesus, parang we're the shadow of Jesus. May maganda ako na nakita dyan. I-share ko next Sunday, so baka makalimutan ko lang. Tisina ha. Pastor, yung shadow pala, ay okay. Tawagan ko si Pastor Francis. Kasi hindi natuloy si Pastor ng shadow. De. Pero as sabi nila, you will see God's favor and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Mga kapatid, you will see spiritual things, and of course, therefore, ano siya, supernatural. Supernatural. Hindi siya natural lang ng mga bagay sa mundo ang ipapakita niya sa aton. Supernatural things. Kaya, come and see. Dili lang inausad from time to time. Sige tuloy. Every day, every Sunday, every soul group. Come and see what God is doing. Diba sabi niya sa Isaiah, see, I am doing a new thing. Meron ang ginagawa si Lord at may gagawin pa si Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa pag-aaral mo, sa ministry mo, may gagawin pa si Lord. He will show greater things. Kaya tuloy lang, come and see. Let's pray. Let's bow our heads. I don't know kung nanon imo sitwasyon niya na, but that Jesus said, come. Kung nahihirapan ka, nababigatan ka, give it to me. Entrust to me. I will help you. I'll give you rest. Okay? Or maaring may naganaknak si Lord sa puso mo na may ginasabi siya na basi minsan dili mo ginapamatian. Ginabaliwala mo lang ang ginasabi ni Lord. Pero aram mo na talagang mali ito. At may sinasabi na si Lord sa imo na, anak, open your heart, soften your heart, listen to me. Di ko alam kung anong mga ginasabi pa ni Lord sa imo, but it's time to desire more and pray to God. He will show you greater things.